Nagbabala si Raymond Jacinto Sukgang, Supervising Science Research Specialist ng Philippine Nuclear Research Institute, na dapat munang masuri at maipaliwanag ang posibleng epekto ng panukalang PAC Silica, isang 1,600 hectares artificial intelligence o AI at semiconductor manufacturing hub sa Clark City, basta't matitiyak ang sapat na supply ng tubig, kuryente at iba pang kinakailangang infrastruktura para sa proyekto. Ayon kay Sukgang, napakalaking dami ng tubig ang kakailanganin ng mga AI data center upang mapalamig ang kanilang mga server. Dahil dito, mahalagang matukoy kung saan kukunin ang supply ng tubig upang hindi maapektuhan ang inuming tubig at irigasyon. Iminungkahi rin niya ang paggamit ng rainwater harvesting bilang alternatibong mapagkukunan ng tubig para sa proyekto. Sinabi rin niya na ang pagpapalawak ng AI at semiconductor industry ay mangangailangan ng malaking supply ng rare earth elements na ginagamit sa paggawa ng microchips at iba pang high technology products na maaaring magdulot ng karagdagang pagmimina. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pangangalaga sa mga kabundukan, kalikasan at mga ancestral domain ng mga katutubo. Bagamat kinikilala niyang maaaring makalikha ng trabaho at makakatulong sa paglago ng ekonomiya ang proyekto, iginiit niyang hindi dapat maisakripisyo ang supply ng tubig, kalikasan at kapakanan ng publiko. Mas maganda yan, magiging high-tech yung ating bansa. But the problem there is saan kukuha ng tubig na pang-cool, yung coolant na tubig. At alam naman natin that Clark area is salat sa tubig. Ang tanong is kung magdagdag pa itong PAC Silica, saan tayo kukuha ng tubig? Ang sabi nila, hindi sila gagamit ng groundwater. Mag-iigi kung sila gagamit ng groundwater. Pero ang gamitin naman nila, surface water. Ay, ang surface water, yan din ang tinatap natin for inumin din yan at for irrigation to supply the needs of agriculture. Si Raymond Jacinto Sukgang, Supervising Science Research Specialist ng Philippine Nuclear Research Institute, sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!